Yung relo, Patek Philippe ba yon? Yung binigay. Sinong kumuha ng credit doon? Di ba ang grupo ng mga alpoteras? Okay? Nagbigay sila ng relo kay PRRD. I believe tinanggap ni PRRD yon. Ang question dito, gusto mo magregalo? Putang ina ka? Bakit hindi mo gamitin ang pera mo? Bakit kailangan mong manghingi sa mga OFW? Eh, ang mga OFW, nagkukuskus na mga inodoro, CR, nagpuyat-puyat, iistorbohin mo pa, gusto mo pala magpasikat. Sige nga, gusto mo palang magpasikat, bumili ka ng relo, bakit hindi pera? Bakit hindi mo pera ginamit mo? You know what I mean? Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya dito, mga kababayan, pwede talaga, sabi ko nga dito, ayoko na lang sabihin, yung mga alam ko lahat. Alright? Mayroon kayong kalalagyan dito. Antay-antayin nyo lang. Okay? I hope ang mga Duterte ay huwag na magbait-baitan. Kasi binababoy kayo. Binababoy na kayo, kayo ng mga pamilya. Imagine mo, ginagawa kayong negosyo. Tribute, bibigay ng relo. Gusto mo pala magregalo ng expensive, ba't hindi ka kumuha sa bank account mo? Bakit ka mamimerwisyo sa mga OFW? Hirap na nga yung mga OFW eh. Tapos syempre, yung Pangulong Duterte, although kasi, nung time na binigay nila yung relo, hindi na kasi Pangulo si Pangulong Duterte, di ba? Bumaba na. So, di ba may batas sa Pilipinas, yung pagtanggap ng gift ay bawal yan. Kaya nga si Inday Sara, di ba, dun sa kanyang event, na imbitado ako dun sa Australia, sa Melbourne, may nakalagay doon, no gift policy. Hanapin ko lang yung invitation sa akin. Okay? Okay, ito. Nagahang, Diyos ko, tiyan mo, nagdidebug na yung mga ko, mukhang dinidebug na yung mga, ayun, dinidebug na, hindi ko makuha yung mga message. But anyway, may nakalagay doon, no gift policy. No donation, no gift. Sumunod po ako doon. Kahit ng birthday ni Inday, may mga nagbibigay ng mga bulaklak and everything. May gusto ako i-regalo sa kanya. Okay? Ang gusto ko i-regalo sa kanya, yung mura lang naman. Yung sunscreen. Diba? Wala pang $20 yata yun eh. Pero I realized, okay, sabi ko, susunod na lang tayo, no gift policy, baka makulayan pa ito. So, hindi ako nagbigay kay Inday Sara kasi hindi ako epal. Sa Australia, no gift policy, hindi rin ako nagbigay. Pero dito sa case ni Pangulong Duterte, 1,000,000 daw mahigit yung binigay na yung binigay na relo. Tapos credit sa kanila. Diba? Credit sa kanila. Dapat salamat PRRD, scammer ni PRRD ang mga yawa. Ayun na nga. So, meron silang pananagutan dito. Kasi unauthorized po ang pagbibenta nila ng libro, tapos pinapalabas nila dahil pumirma po ako nag-signature ako doon sa libro nila, doon sa page na yon ng libro nila, sinasabi nila na pinopromote ko daw. Hindi po ako nag-promote ng libro. Kung makikita niyo yung live ko, sabi nung Nikki, kasi tatatandaan ko, isa lang ang pinirmahan ko doon eh, Miss Maharlika pa autograph. Nakita ko yung salamat PRRD. Napangiti ako. So I was thinking, pipirmahan ko ba to or hindi ko pipirmahan? Pero kasi si Nikki, yung madam na yon, gusto niya makuha yung signature ko. Sino ba naman ako para hindi ibigay yung signature kong bonggam-bongga? So pinirmahan ko yun doon sa page. Hindi ko nilagay ko lang ng heart, parang, Dear Nikki, ganyan-ganyan, or to Nikki, heart, love, Maharlika. Hindi ko sinabi na, thank you for supporting this salamat PRRD. Ilabas na yan kung may nakasulat ang ganun. So gusto nilang i-twist. So gusto ko lang hubaran kayo dahil sa dami nating issue, ang pinaglalaban natin dito, sino ang scammer? Sino ang nagbababoy kay Pangulong Duterte? Sila! Kino-commercialize nila ang pangalan ni PRRD. Di ba? Kino-commercialize nila. Pinagkikitaan nila. Siyempre, ang Pangulong Duterte, napakabait. Ito, mga supporter na ito. Alam ka naman gagawa siya ng eksena. Diba? Alangan naman magwawala ang Pangulong Duterte. So meron silang what? Pwede magkaroon ng, I don't know, civil, criminal, I don't know, hindi naman ako lawyer, pero napag-usapan namin yan ng mga nakilala ko, abogado, na pwede talaga silang makasuhan dito. Kaya maghanda-handa kayo. Dahil manggagamit kayo, maliban pa dyan, ang ilan sa inyo nasa payroll ni Liza Tanas. So yung ibang alpoteras, nasa payroll sila ni Liza Tanas. Kaya talagang dapat ninyong hubaran ang mga yawa na ito, babantayan ninyo ang kanilang mga post dahil sa mga posting nila ay love na love nila si Bangag at nire-respeto daw nila si Bangag. Basahin nyo yung shinare ko dyan na post ni Edwin Hamora. So nandyan yan mga palangga. So dapat nga ipatigil na ito eh. Dapat itigil na nila yung publication nito. Kasi wala po talagang basbas ni Pangulong Duterte ito. Ginamit nila ang pangalan ni PRRD, pinagkikitaan nila.